Mga kababayan, welcome back sa another video po. Eto mga kababayan, kapapasok lamang po na balita. Nako, napakagandang balita nito. Alam niyo kung bakit mga kababayan? Dahil ayon mismo sa Korte Suprema, nasasaad dito. Ayon mismo dito po sa post ni Senator Risa Hontiveros na meron na pong kalinawan itong kaso ng mga EJK, especially po dito po kay Kian de los Santos, nakita sa CCTV camera na kung saan tinaniman ng bala, tinaniman ng droga, tinaniman ng baril, sorry, at tinaniman ng droga ng mga kapulisan. Ito po ay mainit na pinag-usapan, alam natin yan. Mainit na pinag-usapan sa social media, pinagdebatihan ng mga mambabatas, 'di ba? Na kung saan si Bato at si Duterte merong kinalaman dito sa EJK dahil ang katotohanan mga kababayan, sila ang mastermind dito po sa nangyaring EJK, no, sa administrasyong Duterte. So ngayon mga kababayan, ang sinasabi ng saligang batas, especially ng Korte Suprema, ay pinatay ng walang kalaban-laban si Kian de los Santos po. Walang inkwentro at hindi siya nanlaban mga kababayan. Hindi totoo ang mga palusot ng 3 pulis na pumatay po kay Kian de los Santos mga kababayan. So sa makatuwid, guilty po. Guilty itong mga pulis na ito na nasangkot dito sa kasi hindi naman po ma-e-ere ito or hindi tawag dito madadala sa Supreme Court, no, sa kataas-taasang hukuman itong kaso ni Kian de los Santos at ng mga EJK victims kung hindi po pinagtuunan ng pansin ni Senator Trillanes at nila Senator Risa Hontiveros mga kababayan. Alam po natin yan na kung sino ang mga tumutok na literal, saksim buhay po tayo dyan, kakibat ang ang simbahang Katolika mga kababayan. Okay? Isa po dyan ang mga pare na talagang nagtaguyod na umusod itong kaso na to, umusad itong tawag dito, yung pagpapanagot dito sa mga gumawa kay Kian de los Santos at sa iba pang nadamay. Okay? Kasi po hindi lahat ng hindi lahat ng nasa EJK victims, lahat yan ay biktima ng droga. Karamihan po dyan mga kababayan, personally kasi kami na interview namin ako po personally na interview ko yung mga family ng EJK victims. Kasama po ng mga ibang vlogger. So eto mga kababayan, patunay po ito na hindi po lahat ng nasa EJK victims sangkot po sa ipinagbabawal na gamot. Sila po ay napagtripan lamang. Dahil bakit po? Bakit natin nasabi napagtripan? Okay, dahil sa kota po na ibinigay ni Duterte kasi meron reward. Saka po sino? Si Bato de la Rosa mga kababayan, nakasalukuyan na nagtatago ngayon. Okay? Nagtatago at hindi mahagilap kung nasan lupalop na. Okay? Kasi ito pong kaso na ito, malinaw po ito na ito ay paglabag sa sa pangkarapatang pantao, dahil po ito po ay malinaw na umabuso po itong kapulisan during Duterte regime. Okay? At ang sabi pa nga rito, sabi nga ng Korte Suprema, hindi kailangan parte ng tungkulin ng kapulisan ang walang habas na pagpatay na sa mga minor de edad. Kasi po, kung bakit nasabi nating minor de edad, si Kian de los Santos po, yung kaibigan po ni Biyahe ni Koy, kaibigan niya po yan, na taga Caloocan, yan po ay minor de edad pa. At walang kalaban-laban sa mga kapulisan na armado at meron kapangyarihan na mang set up or mang frame up. Okay? Sila po ay may kakayanan gumawa ng kwento. Sila po ay may kakayanan upang palabasin sa madla or sa media na ito ay nanlaban, na ito ay talagang nasa watchlist. Madaling gawa ng kwento at yan po ay hindi na po bago yan. Hindi na po bago ang nasasangkot ng mga kapulisan natin na abusado sa kanilang uniforme, na umaabuso pag sila ay pulis na. Kaya nga po marami diyan na nagpupulis lamang dahil gusto nila meron silang authority makagawa ng katarantaduhan. Instead na gamitin yung uniforme ng PNP sa mabuting kapamaraanan, ginagawa po nila, no? Nag-aaral sila para sa gayon
Ang nasa utak kasi ng iba diyan na nag-aaral pa lang ng criminology, yung pangungurakot agad, yung paggawa agad ng krimen. Oo. Marami kong kilala diyan, na to mention na lang. Pero may mga kilala ko diyan personally, no, na nag-take sila, some of them kaibigan ko pa. Kaya ako hindi ako hindi ako believe, no, sa mga ganyang klase ng estudyante na gusto maging police. Kasi gusto nila, porque uniforme pa lang, minsan pa nga patrolman pa lang, abusado na. Siga-siga na, mga kababayan. Hindi nila alam na they have public duty. Okay? Public servant po sila. Hindi po sila public siga. 'Di ba? Kaya karamihan ngayon, majority ngayon, nung nawala si General Torre, ang sasaya ng kapulisan, ng ibang pulis, may mga kilala ko diyan. Ang saya-saya nila, bakit po? Kasi nawala yung mahigpit, nawala yung higpit, 'di ba? Kasi karamihan diyan nasa grupo ng sindikato. Especially yung mga nakadikit sa mga Duterte. Tuloy natin 'to. Masayang balita, ang desisyon na ito para sa pamilya at mga naulila ni Kian de los Santos. Sana ay makatulong ito sa kanilang paghilom at pagbangon. This is also an inspiring development of human rights advocates, lawyers, and civil group, and other families of victim of Tukhang. Okay? So, eto kasi mga kababayan, ang mastermind dito parang nakamit na rin talaga ng pamilya ni Kian de los Santos itong katarungan, dahil unang-una alam natin na ayaw ng pakawalan yung mastermind ng Tukhang na ito, which is sino po? Si Digong Yo, na nasa dahig po until now. Kaya ito ay malinaw na tagumpay, and at the same time naglabas po ang Korte Suprema ng guilty dito po sa mga kapulisan, at naglabas ng desisyon ang Korte Suprema na na di umano na talagang pinatay si Kian ng walang kalaban-laban, ng hindi nanlaban. Okay? Now the SC has definitely ruled on Kian's killing as senseless act of murder. Okay, mga kababayan, accountability should also be demanded from official who attempt to cover up. Naku po, ayan yung mga nag-cover up, okay, ng nito, may accountability. Yung nagtago ng mga karumal-dumal na krimen na ginawa ng kanilang kapwa naka-uniforme sa PNP. Okay? Should also be demanded from officials who attempted to cover up the incident and even made up lies about Kian and his family to justify his death. Okay? Marami pa ang dapat managot ukol sa mga patayan at mapang-abusong nakonektado sa Tukhang. Malinaw na sistematiko ang mga pagpatay. Totoo yan. 'Di ba? Sistematiko naman talaga Actually, ang biktima po dito ay mga bumoto po kay Duterte. Okay? Yung mga bumoto po kay Duterte, yun ang biktima rito. Lahat naman na siguro ay alam kung paano pinagmalaki ni Duterte, magpapapatay siya ng tao. Papatayin niya yung mga gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, 'di ba? Ang walang problema ron doon sa sa sinabi niya na pupuksain niya yung droga. Pero ang masama doon is yung pagpatay. Okay? Inilagay, yan yung tiradang pasok Ika nga tira pasok na lang. Hindi na pinag-iisipan. Yan po ang way ng mga taong, low quality IQ. Yung hindi na alam kung ano ang dapat gawin at maayos na gawin. Wala nang ibang dahilan para sugpuin itong war on drugs or itong drugs community, dahil po ang nasa isip na lang ni Duterte noon ay pagpapapatayin na lang. Parang kumuha ka ng baril, kumuha ka ng tirador, 'di ba? Inisip mo yung yung ibon, 'di ba? Gusto mo siyang alagaan, gusto mo siyang mahuli. Dahil sa gigil mo, hindi mo mahuli sa tirador, gumamit ka ng baril. Pero hindi mo alam, yung baril na gamit mo, yung pala ang papatay doon sa ibon. So, hindi mo siya maaalagaan. So, hindi mo siya mahuhuli ng buhay. Patay mo siyang mahuhuli.
kung tamaan mo man siya. 'Di ba? Ganun yun si Digong. Okay, ganun po kaliit ang utak nitong matandang kulangot na ito. Okay? Kaya it's about time na talagang kailangan puksain itong pamilya Duterte na ito. Ito ay hindi na makaupo muli. Dahil pag naupo muli ito, itong mga kahit ni isa sa Duterte kulangot na makaupo sa atin sa pamahalaan, aabuso ito kagaya ng kanilang ama. Kung gaano kagulo ang kanilang pamilya, yoon ang ilalagay nila sa bansang Pilipinas. Paguguloy nila ang bansang Pilipinas. Kaya po kailangan mapanagutan po ito ng mga iba pang opisyal na nagtatago at nagtago ng mga ganitong karumal-dumal na krimen kagaya po sa ginawa kay Kian De Los Santos at sa marami pang ibang biktima ng EJK victims, mga kababayan, di ba? Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride, hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get crossed later. The